Hi, it's sharing time. But first of all, let me quote from 3 John 2. Ang sabi po doon, I wish above all things that you may prosper, be in good health as your soul prosper. So pag-uusapan po natin ang tungkol sa ating kalusugan, no? Meron po tayong 4 na topic ngayon na i-share sa inyo. It's all about acidity to alkalinity. Pag-uusapan din natin ang sarili nating production ng nitric oxide at ang kinalaman nito sa puso, sa brain at maging sa cancer management. Okay, so binigyan po ng Panginoon Diyos ng talino ang ating mga scientists upang madiscover nila ang mga hindi natin kayang i-discover. So isang natural na paraan po para i-manage ang iba't ibang uri ng karamdaman ay yung pong sea-buckthorn. Ang sea-buckthorn po ay isang super berry from the Himalayan origin that brings natural healing and vitality. Mula sa kanyang pangalan, ay ang ibig sabihin po nito ay it brings back to life and life-giving. And with sea buckthorn super berry again from the Himalayan is to protect lives to the max. So ang una po nating i-discuss ngayon ay tungkol po sa paanong makakatulong ang sea buckthorn sa alkalinity ng dugo, no? So dahil po sa mga free radicals at mga kung ano-anong mga lason na kinakain natin na nagiging lason. Hindi po siya lason, no, sa ating kaisipan, pero ito po ay nagiging lason in the form of free radicals. So pag-usapan natin paano makakatulong ang sea buckthorn sa alkalinity ng dugo. Ang sea buckthorn, yung pong ating super berry na galing po ng Himalayan, ay isang uri ng halaman na mayaman sa mga antioxidants at nutrients na maaaring makatulong sa pag-regulate ng alkalinity ng ating dugo. Narito ang ilang paraan upang paano ito makakatulong. Number 1, siya po ay napakayaman sa vitamin C. Ang sea buckthorn ay mayaman sa vitamin C na isang natural na antioxidant na nakakatulong sa pag-neutralize ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay maaaring makatulong sa pag-regulate ng pH level ng ating dugo. That's number 1. Number 2, may mga omega fatty acids sa taglay ang ating sea buckthorn. Ang sea buckthorn ay mayaman sa omega 3, omega 6, omega 7 at omega 9 fatty acids na nakakatulong sa pagbawas ng inflammation o pamamaga sa ating katawan. Ang fatty acid na ito ay maaaring makatulong sa pag-regulate ng pH level ng ating dugo. Ito po ay nagtataglay din ng flavonoids. Ang sea buckthorn ay mayaman sa flavonoids na mga compound na may antioxidant properties. Ang mga flavonoid na ito ay maaaring makatulong sa pag-regulate ng pH level ng ating dugo. Number 4, paggamit ng antioxidant. Mayaman po sa antioxidants. Very high in antioxidants ang sea buckthorn at itong mga antioxidant na ito ay nakakatulong sa pag-neutralize ng mga free radicals sa katawan. Ito ay maaaring makatulong sa pag-regulate ng pH level ng dugo. Okay, gayunpaman mahalagang tandaan na ang alkalinity ng dugo ay isang complex na proseso na nakadepende sa maraming factors tulad ng diet, lifestyle, ng ating kalusugan. Ang sea buckthorn ay maaaring makatulong sa pag-manage pero ito ay hindi isang gamot o solusyon sa mga problema sa alkalinity ng dugo kung matigas po ang ulo natin. Kung wala pong tayong disiplina sa diet, wala tayong disiplina sa lifestyle, puro tayo puyat, kain tayo ng kain ng mga bawal, so yun po. But in general po, malaking tulong po para i-manage ang alkalinity ng ating dugo from acidity to alkalinity. Okay, so ang pangalawa po nating i-share sa inyo ay kung papaano ang sea buckthorn, yung ating super berry from the Himalayan origin, ay nakapagpapataas ng production, ng sariling production ng nitric oxide sa ating pong mga blood vessels. By the way, sabi nga po sa Biblia, we are fearfully and wonderfully made. Alam niyo po bang pag pinagkabit-kabit at pinagduktong-duktong yung pong ating mga ugat, kasama yung ating mga nerves, ayon po sa science, kaya pong ikutan ang mundo ng
hindi bababa sa 2 beses. Ganun po tayo ka-love ni Lord, no? Ganun po tayo ka-fearfully and wonderfully made by God. Ngayon pag-uusapan natin, ano naman ang magagawa ng sea buckthorn? Ito ba'y nakakatulong para sa pagpapataas ng nitric oxide? Ang sagot po ay yes. Ang sea buckthorn ay maaaring makatulong sa pagpapataas ng nitric oxide levels sa katawan na may mga benepisyo sa kalusugan, siyempre sa puso at sa ating brain. Tandaan niyo po, kung ang biggest organ po ng ating katawan ay ang ating cells, ang isa naman po sa pinakamahaba po na part po ng ating katawan, yung ating mga nerves at ugat, as what I have said, kaya pong ikutan ang buong mundo ng 2 beses. Kung pagkakabit-kabitin at pagduduktong-duktungin po yung ating mga ugat at yung ating mga nerves. May mga benepisyo sa kalusugan sa puso at sa brain ang ating pong nitric oxide, na kung saan si sea buckthorn ay nakakatulong po ito, no, para po increase ang production ng ating nitric oxide. Narito ang ilang mga paraan kung paano ang sea buckthorn ay maaaring makatulong. Nagtataglay po siya, number 1, ng arginine content. Ang sea buckthorn ay mayaman sa arginine, isang amino acid na ginagamit ng katawan upang makagawa ng nitric oxide. Sabi ko nga po sa inyo, we are fearfully and wonderfully made. Meron po tayong sariling production ng ating nitric oxide sa ating pong mga ugat. Pangalawa po, na kung paano siyang makakatulong. Nagtataglay po ang sea buckthorn ng flavonoids at antioxidant. Ang sea buckthorn ay may mga flavonoids at antioxidant na maaaring makapagprotekta sa nitric oxide mula sa tinatawag na oxidative stress or oxidation at makapagpapabuti ng endothelial function. Ang ugat natin, meron po tinatawag na endothelial lining. Yan. So, doon po, ang talino talaga ni Lord. Doon po sa endothelial lining natin, doon po nagpo-produce ng sariling nitric oxide ng ating katawan. At si sea buckthorn po ay nakakatulong para po lumakas lalo po ang production ng nitric oxide. Pangatlo, ang sea buckthorn ay nagtataglay ng omega-7 fatty acids. Ang sea buckthorn ay may mga omega-7 fatty acids na maaaring makapagpabuti ng endothelial function at makapagpataas ng nitric oxide production. Naalala niyo po yung tinatawag na endothelial lining? Diyan po mismo nagpo-produce ng nitric oxide ang ating pong mga ugat. So, another topic po na gusto ko pong i-share sa inyo ay tungkol naman po doon sa kung paano ang nitric oxide ay makakatulong po para po sa, okay? So to continue on, kung paano pong ito'y makakatulong, yung pong iba pang benepisyo ng sea buckthorn sa kalusugan ng puso ay kinabibilangan po ng mga sumusunod. Number 1, ito po'y nagpapababa ng presyon ng dugo sa pamamagitan ng pagpapabuti ng blood flow at pagbabawas ng inflammation. Okay? So alam naman po natin, pag may bara ang ating ugat, malapot yung ating dugo, matamis, o kaya punong-puno po ng bad cholesterol. Di ba, 2 cholesterol, low density lipolipid or high density lipoprotein. So yung bad cholesterol po natin, ang ginagawa po niya, ang sea buckthorn po ay nakakatulong para po dahil po siya ay mayroong mga tinatawag na anti-inflammatory properties na maaaring makapagpabawas ng cardiovascular risk at maging ng stroke. Bakit po? Sa taglay niyang omega-3, siya po ay nakakatulong sa ating brain at sa ating heart. Sa taglay niyang omega-9, siya po ay nakakatulong for cardiovascular health. At yun nga po, as what I've said, ito'y nakakatulong dahil po siya ay meron tinatawag na anti-inflammatory properties na maaaring makapagpabawas ng atake sa puso or cardiovascular risk. At pangatlo, sa pagpapabuti ng lipid profiles. Yun na nga po, yung pinag-usapan natin kanina, yung LDL and HDL, no? Low density, high density lipolipid or lipoprotein. Ang sea buckthorn ay may mga omega-7 fatty acids na maaaring makapagpabuti ng health cholesterol levels. So, kahit na ang mga resulta ay very promising,
kailangan pa rin ng karagdagang, of course, we have to consult our doctors. At ang maganda lang po dito sa ating C-Bactorn, siya po ay natural, no? Kung tayo ay fearfully and wonderfully made, ang ating C-Bactorn, siyempre, ang gumawa niyan, hindi po tao, kundi ang ating Panginoon Diyos. Okay, now, pag-usapan naman natin ang paano makakatulong ang C-Bactorn to help manage cancer patients. Alright? So, ang C-Bactorn ay makakatulong sa mga pasyenteng may cancer sa mga sumusunod na kaparaanan. Number 1, pinababagal ang paglaki ng mga selula ng cancers. Ibig sabihin, yung cancer cells ay hindi na po siya lalaki, no? Kumbaga, pinipigil niya, inaampat niya ang paglaki ng cancer cells. Ang mga compound na taglay ng C-Bactorn, katulad ng flavonoids at procyanidins, sa C-Bactorn ay maaaring makapagpabagal sa paglaki ng mga selula ng cancer at maiwasan pati ang pagkalat nito. Number 2, nagpapalakas ng immune system. Ang C-Bactorn ay may mga antioxidant at phenolic compound na nagpapalakas ng ating immune system na tumutulong sa katawan na labanan ang cancer. Number 3, nagpapakita ng cytotoxic effects ang ating C-Bactorn content sapagkat ang kanyang taglay ng mga flavonoids tulad ng quercetin, kaempferol, at isoramnetine sa C-Bactorn ay lumilikha ng tinatawag na cytotoxic effects sa mga selula ng cancer na nagiging sanhi ng pagkamatay ng mga selula ng cancer. Natatandaan ko po, mayroon tinatawag na apoptosis. Apoptosis is a medical term. Apoptosis is a process in which the cancer cells are broken down and recycled. Ayan. So, dun sa mga benepisyo po ng ating C-Bactorn para po sa cancer management, binabanggit nga po natin na nagiging sanhi ng pagkamatay ng mga selula ng cancer sapagkat ito po ay nagtataglay ng cytotoxic effects. Okay? Nakakatulong din po sa pag-iwas sa mga side effect ng chemotherapy and radiation therapy. Alam naman natin na ang radiation therapy, chemotherapy, pinapatay niyan ang cancer cells, pati ang good cells. Kaya po ang C-Bactorn ay maaaring makatulong sa pag-iwas sa mga side effect ng chemotherapy at radiation therapy tulad ng pagkahapo at pagkawala ng gana sa pagkain. And last but certainly not the least, nakapagpapahusay ng kalidad ng buhay, no? Yung quality of life ng ating mga cancer patients, no? Ang C-Bactorn ay may mga antioxidant at anti-inflammatory properties na nakakatulong sa pagpapahusay ng kalidad ng buhay ng mga pasyenteng may cancer. So ano ho ba ang mga halimbawa ng mga cancer na maaaring matulungan ng C-Bactorn? Una po, cancer sa suso or breast cancer. Ang C-Bactorn ay may mga compound na nakapagpapabagal sa paglaki ng mga selula ng cancer sa breast. Pangalawa, cancer sa prostate. Ang C-Bactorn ay may mga compound na nakapagpapabagal ng paglaki ng mga selula ng cancer sa prostate. At ganun din sa cancer sa baga, at ganun din sa cancer sa colon, at iba't iba pa pong cancer na syempre may bukol po yan. Ang bukol po kasi either benign or malignant. Alright? So, ang tinutukoy po natin ay hindi lang yung benign, pati po yung malignant. So, mahalagang tandaan na ang C-Bactorn ay hindi gamot. Ito po ay isang natural na nutrients. Actually, ang C-Bactorn po ay nagtataglay ng hindi bababa sa 200 nutrients na makakatulong po. Hindi lang sa mga may cancer, kundi ganun din po sa may mga sa puso, ganun din po sa mga may problem sa stroke. At kanina nga po, napag-usapan natin, matutulungan din po, mako-convert po yung tinatawag na acidity to alkalinity, at ganun din po ang pag-produce po ng natural na paraan to enhance the natural production of our nitric oxide. Ayan. Ang nitric oxide, by the way, is the molecule of life. Ilang segundo ka lang mawalan at maubusan ng nitric oxide.
tigok po kaagad. Ganun po kahalaga ang nitric oxide. So, ang dami nating napag-usapan, no? Una po, yung from acidity to alkalinity. Pangalawa, paano ma-manage, matutulungang mag-produce tayo ng more and more nitric oxide. Makakatulong din po ito sa problema sa heart, problema sa brain, especially yung stroke and heart attack, at saka po sa cancer. So with that, thank you so much. At nais ko po magwakas doon po sa salita ng ating Panginoon Diyos mula sa Bible. Ang sabi po doon that the steadfast love of the Lord never ceases and His mercy will never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is the Lord's faithfulness. Praise and glory to God. This is your coach, Bernie Mariano. Thank you and good day. A very good day.